Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Merry Christmas mula po sa Dubai, United Arab Emirates. Ako po si Pastor Roman Guevara ng Rise of Church. Bumabati po sa lahat ng ating OFWs, ganoon na rin sa kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas man o sa iba't ibang panig ng mundo, especially through DZAS FEBC. Sa pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan ngayong 2021, I'd like to share several things na nawa ay makatulong po sa atin sa ating pagdiriwang. Unang-una na po dyan, syempre yung let's be thankful. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala na natamasa po natin, hindi lamang tung taon na ito, pero sama na rin natin mula nung nagkaroon ng pandemya, March of 2020. Akalain mo, no, magdadalawang taon na yung pandemyang yan. Pero nakita po ng marami sa atin kung paano tayo nakasurvive, kung paano tayo sinustain ni Lord, and even right now, patuloy na nakakaranas ng biyaya at pagpapala mula po sa Kanya, magpasalamat po tayo sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya, kahit pa nga tayo nakaranas ng mga pagsubok, alam natin na dapat thank you Lord pa din tayo. Yan ang itinuturo sa atin ng Biblia, to rejoice in the Lord always and to be thankful in all circumstances. And we do that also sa pamagitan ng ating pagpupuri sa Kanya. We do that especially also sa pamagitan ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya nga, kaya pa rin natin talaga mag-celebrate this year, especially celebrating with our loved ones. Hindi naman kailangang magarbo, hindi naman kailangang magastos, bagamat syempre hindi rin napipigilan ng mga kababayan natin anywhere in the world na maghanda, whether simple o di naman kaya talagang grande. Lalo na last year, sa maraming mga bansa, Pilipinas man or in many parts of the world, hindi makapagtipon-tipon ang family. We're so thankful that this year, mukhang as things get better and better in many parts of the world, magkaka-family reunion na rin tayo ulit. Magkakaroon na ulit tayo ng mga reunion kasama ng iba't iba nating mga kaibigan. Meron pa ring social distancing, meron pa ring mga health protocols, pero mukhang mas maluwag-luwag na ngayon ang ating Christmas celebrations. Kaya, sige na, mag-celebrate na tayo muli lahat. What else? Remember the life lessons na tinuro sa atin ng Panginoon mula nung nagpandemya. Marami dun sa mga lessons na yun, masakit. Marami dun sa mga lessons na yun, talagang napakahirap. Pero yung mga trials, testings, and challenges in life na ating naranasan, alam natin may purpose si Lord sa lahat ng yan. Hindi man natin agad-agad na lalaman ano ba yung purpose ni Lord at hindi man rin natin agad-agad na napipick up ano ba yung mga lessons, pero alam natin meron at marami. At sa ilan sa atin na napulot na yung mga lessons na yan, let's cherish those lessons in our hearts. At bit-bitin natin sila even as we look forward to the future. Hold on to your faith. Dahil isa yan sa mga lesson talaga, masasabi mo siguro, pinaka-importanting lesson na tinuro sa atin itong pandemya among many life lessons, hold on to your faith. Yan ang nag-sustain sa atin . Yan ang nagpalakas sa atin, yan yung nagpalampas sa atin . Kaya nga, even as in many parts of the world, nag-o-open up na, inaalaw na ulit ang mga religious, physical, spiritual gatherings, mag-reconnect tayo sa ating spiritual community. Although nandiyan pa rin yung mga online ministries at malamang hindi na rin mawawala yan. Pero as many countries open up and allows us to gather once again like we did in the past. Diba? Ayan yung worship team, ayan yung pastor, ayan yung mga kapatiran, nagkikita-kita tayo together in corporate worship, nagba-Bible study, nagpapalakasan, nagpipray for one another. Let's reconnect to our spiritual communities. Lalo na kung halimbawa medyo nawala rin tayo for quite some time, na-disconnect tayo for quite some time, magbalik loob tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsali muli sa ating mga churches, ministries,
and fellowships. Dahil napakahalaga po talaga na tayo ay lumakas, tumatag, tumibay sa ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nalalagpasan po natin maging ang isa sa pinakamasakit na nangyari nitong pandemya, and that is the loss of our loved ones. May mga ilan po tayong OFWs, may mga ilan po tayong mga OFWs, yung kanilang mga mahal sa buhay, na biktima nitong pandemya, nagkasakit, at yung iba pa nga namatay. We must honor their memory. We must honor their memory. Masakit man yung loss, at hindi pa man ng marami sa atin nakaka-recover, ngunit napakahalaga that we honor their memory. And one of the ways that we can do that is by moving forward. Is by moving forward. I'm sure yung mga mahal natin sa buhay that are no longer here with us, sila may ating magulang, asawa, kapatid, anak, pinsan, uncle, lolo't lola, kaibigan, ka-church, even pastors. I'm sure many of them, ang desire mag-move forward tayo. That we may continue to believe that next year will be a better year, and even if it is difficult, na tayo pa rin magkaroon ng motivation to have a fresh start etong darating na bagong taon. And it is important as well that we forgive. Napakahalaga na tayo ay magpatawad. Alam nyo, itong pandemya, hindi rin inaasahan na nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga mag-asawa, sa mga family members, mga magkakaibigan, magkasama sa eskwela, classmate, magkakasama sa trabaho, sa kumpanya, kahit pa nga church. And some of us, perhaps even right now, are still in pain dahil sa nangyari sa ating mga relationships itong pandemya. Na-disconnect tayo Na-disconnect tayo. This messed up many of our relationships. Kaya napakahalaga that we forgive. Sa totoo lang kahit hindi naman Pasko dapat talaga tayo nagpapatawad. But now more than ever, in order for us to truly move forward to a better year next year, wala na tayong baggage. Kung mahirap, humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang matutunan natin, upang makayanan natin na magpatawad. At syempre, to love. Yung magmahal. Magmahal pa rin tayo. Mahalin natin yung mga taong nagmamahal sa atin. Mahalin din natin pati yung mga sinasabi ng unlovable. Ang sabi pa nga sa Biblia, to love even your enemies. Let's love. Dahil at the end of the day, that is the essence of Christmas. Yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, na kahit tayo makasalanan, ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Na ang lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ, sabi nga sa John 3:16, to them that believe in Jesus Christ, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal everlasting life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God, sa pagmamahal niyo po sa amin. Ngunit importante na dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, magmahal din po tayo sa ating kapwa. Na patuloy po tayong magmahal. 1 John 4:19 tells us, we love because He first loved us. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kaagapay, 702 DJS, at lalo na po sa ating mga kapwa, mga seniors, ika nga po. Talagang i-enjoy po natin ang pagdiriwang na ito dahil pambira po ito, kakaiba po ito, lumalabas kasi nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya. Pero kagalakan po ng ating mga puso na tayo po'y magkaroon ng magandang kalooban mula sa salita ng Panginoon bilang mga seniors. Naalala ko po dito yung sinabi ng mga awit po ito ni Moises, panalangin niya, at dun sa Psalm 90 verses 12 and 13, sabi po niya, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Isipin niyo po yun, sabi niya,
turuan mo kami mabilang namin, mabigyan namin ng tamang pahalaga at magugol namin ng wasto ang aming mga buhay para po, sabi niya, magkaroon kami ng pusong merong karunungan. No? Heart of wisdom. Alam po ninyo, sa lumang tipan po, lalo na sa Biblia, yung pong pagkakaroon ng kaalaman, karunungan, wisdom, or pagiging wise, ito po basically ang isa sa dalawang pangunahing description ng meron pong personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa bagong tipan, ito yung, kumbaga, sa salita natin hanggang ngayon, yung pagiging Christian. Merong kaugnayan sa ating Panginoon by faith in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, na siya pong ating pinagdiriwang ngayon, kanyang kapanganakan, ayon sa kasaysayan. So, wise, righteous yung pangalawa. At ang sabi po rito, teach us to number our days right that we may gain a heart of wisdom. At mga kapwa ko, mga lolo't lola na, in a way, isang kagalakan po, dala nitong katotohanan na to, yung bang karunungan na pagkakaugnay sa Panginoon personal, maipasa po natin yan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak, ang ating mga apo. At ako, nakakatuwa po na ma-imagine natin, pwede pa rin mangyari po yung pagsasama ng pamilya po, dulog sa pagkainan, mayroong biyaya ang Panginoon at puspos ng kagalakan ng puso, may luha ng katuwa ng ating mga mata at talagang maliwalas pong dating sa ating pananaw ng mga pangyayari sa ating buhay kasi nga po'y kakabit po yung diwa ng Pasko. Kahit na po'y limitado tayo sa ating mga pagkilos, mga seniors, mahina na ang ating mga tuhod, medyo hindi na tayo makangalot ng maayos ng mga balat ng lechon dyan at kung ano pa po. Pero mga kapatid, higit pa po doon. At tandaan po natin, sa kabilang banda, sabi ng verse 13, relent, O Lord, tama na. Pakiusap po, Panginoon, tama na po, tapos na po. At siya nga po, mga kapatid, di po ba, may sinyales na unti-unti, meron na pong paghupa ng mga kaso ng COVID-19 sa atin. At nawa po sa biyaya lamang ng ating Panginoon, patuloy nating maranasan. If we're speaking about gift and giving gifts nitong Pasko, talagang irigalo na po ng Panginoon sa atin. Relent, O Lord, maging panalangin po natin. Tama na po, Panginoon. At sa kabila po naman ito, by your intercessory ministry as seniors, hindi na tayo makahayo, makabisita kung saan-saan. Pero right there, with our knees and heads bowed down, mga kapatid, yung ating pananalangin, meron pong pagsagot ang Panginoon. Kaya, ayan, relent, O Lord. At may papatuto po natin yan. Ayon sa ating karanasan, nakakapit po sa pinahayag ng Panginoon noon pa. At yan po, mga kapatid, sa tutulang po, by your faithfulness in all of these seniors, natutuwa po ang Panginoon ng kalangitan. At sabi nga po niya, He will preserve you. He will bless you and still make you a blessing to many more na ititiwala po niya magdaan sa inyong buhay na kanyang miministeryuhan. And ito po yung nagpapalala sa atin maging karanasan ni Job. Bilang pagbati po sa inyo mga kapatid, humangaw po tayo ng kaaliwan, kalakasan loob, at katatagan ng kalooban, ng kaisipan, at saka po yung tibay ikanga ng ating mga kasukasuan sa karanasan po ni Job. Alam naman natin pangyari sa kanya. Pero sa dulo po ng lahat ng yon, meron pong reward na binigay sa kanya ang Panginoon at nakatutuwa po na masabi, abay, nabuhay po ang Job matapos yung mga pinagdaanan niya na mahaba pang panahon. Nakita raw niya yung kanyang mga anak. Di po ba? Nawalan siya ng mga anak pero binalik po ng Panginoon. Pinalitan po niya yan. Tapos nagkaaroon pa siya ng mga apo doon sa kanyang mga anak na yon. At ang sabi po ay, he was old and died full of years. Puno, lubos, ganap. Di nga kasi po, kung paano pong naging tapat ang ating Diyos sa kanyang pinangako na magiging pagsilang ng kanyang bugtong na anak dito sa ibabaw ng mundo at sa takdang panahon,
para po ialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Inilibing, pagdating ng 3 araw, nabuhay na maguli at sabi niya, aakyat ako sa langit para ipaganda ko yung dakong kalalagyan. At pagka nakaredy na yun, babalik ako. Susunduin ko kayo. Hallelujah. With all that, gentlemen and ladies, mga kaagapay, kapwa ko seniors, maging masaya po talaga. Makabuluhan at puno ng kahulugan sa ating mga buhay at karanasan ang Pasko. Muli po, in behalf of my family, Ate Edna, ang aking pong mga anak, King and Tin, tapos Paige, Queen, at saka ang aming unang apo, si Cassie, and Marikina Christian Fellowship, I greet you from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year. All glory to God. Amen. Hello mga frontliners, it's me Pastor Jordan Escusa, and ako po ay isang host of a program in DZAS called Against the Flow. And kamusta na po kayong lahat? I hope you guys are all doing well. And malapit na ang Pasko, so binabati ko na rin kayo ng Merry Christmas. So today I just wanted to share a short message na sana kayo ay ma-bless. Pag-uusapan lang po natin ang nagpapatuloy na pag-asa. And there's this story in the Bible found in John chapter 5. And it's about this person na umasa. Sino po ba sa inyo ang naranasan ng umasa dyan? Ayan. So there's this guy who has been injured, or sabihin natin siya ay disabled. And kasama din niya doon sa place called Bethesda ang mga paralyzed, lahat ng mga sakit, because they're hoping to get healing. Because legend has it, there is an angel that once a year comes there for some reason and stirs the pool. And whoever touches it first, yun yung gagaling. So this person has been there for quite some time, and he never is able to get there in time. Lagi siyang nauunahan. And so one day, he finally comes across Jesus and pinagaling siya ng Lord. And what can we learn in this story? Unang-una sa lahat, we live in a world full of false hope. So there in Jerusalem, near the sheep gate, there was a pool, which is called the Bethesda. And even though Bethesda probably doesn't exist today, I can tell you, marami pong Bethesda sa mundo ngayon. So just as the pool of Bethesda was surrounded with people na walang lakas, physical strength, and they were blind, lame, paralyzed, people who don't know the Lord are also kind of like that. They're without strength and spiritually blind. Naranasan niyo po ba ma-scam or mabudol? Halimbawa sa online, meron kayong in-order. Kaya nag-i-expect kayo ng magandang produkto. Pag-arrive nito sa inyong pintuan, pagdala ng delivery, nako, ibang-iba yung expectation sa reality. Okay, so we have all had something like these things I'm showing you right here. Right? Yeah. Oh, poor Elsa. So, the thing is, kung ang pag-asa po ay nagpapatuloy, ang problema, ang mga paasa, ongoing din sila, kaya mag-iingat tayo. We need to be careful. So if I may ask you, how is your hope today? Do you get to bounce back after being hit? Does it cause you to doubt when you are in a difficult situation? Maybe yung hope natin needs to be put in the right place. That's why A.W. Tozer said this: I recommend you withdraw your hope from a changing, treacherous, and false world and put your trust in Jesus Christ. Another lesson from the story is that hope can come unexpectedly. It may take some time. This guy, yung nandun nag-aabang ng kagalingan, 38 years siya nang doon. So, kung meron dyan, halimbawa umaasa sa love life, medyo tumatanda na tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi naman siguro kayo papabuti ng Lord ng 38 years. But we can see here what a hopeless situation was like. But then, Jesus comes along. And, you know, Jesus is timeless hope in hopeless times. And sometimes, hope can also come unrecognized. This man,
Naghihintay siya na makarating siya sa pool, pero hindi naman pala niya kailangan ng lumapit sa pool for a miracle because the miracle maker, yun yung lumapit sa kanya. But he had no idea, no clue that it would be Jesus who would be healing him. So when the paralytic man answered Jesus, when Jesus said, "Do you want to get well?" And, Jesus asked him the yes or no question, meron pa siyang mahabang explanation na wala kasing nagdadala sa akin sa pool. But then, Jesus says, "Okay, I'm going to be the one who takes care of you." And guess what? Nakatanggap siya ng healing. Here's something that hope did for him. When he experienced true hope, it shows you that it calls for obedience. Because Jesus said, "Get up, pick up your mat." He did not question anymore. At once, he was cured, and he did just what Jesus had asked him. So instead of wondering, how am I going to do this? It's never been done before. Hindi pa ako nakakagawa niyan. And maybe I'll think about it. And hindi, he just obeyed Jesus. And maybe that's what we need to do. Sometimes we just need to obey the Lord when you hear his voice. And this man, after he got the miracle, after nakatanggap siya ng hope, he started telling people about this great hope. We need to be reflectors of hope, especially in a world where ang hope ay parang scarce or hindi nakikita ng marami. And that's why you guys are frontliners. I want to remind you today that you are doing God's work. You are his hands and feet. And we can be fearless. Yes, even if the world is scared. Because we have this amazing hope that we can hope in. And that is found in the Lord. If I may share to you real quick, my life story. Once upon a time, ako po ay hopeless entirely. Well, ganito po yung kwento ko. I grew up in a Christian home and I thought I was a Christian because I was going to church, nakikisimba ako, nakikipray. But what happened was when I was 15, I started getting really bored because sabi ko, ang boring naman yung family ko. Lahat Kristiyano, mami, daddy, ate, tito, tita, lolo, lola, aso, pusa. Lahat lang sila Christian. So sabi ko, walang nag-enjoy or nag-have ng fun. So I decided I would try and do my own thing. So I started smoking, drinking, doing drugs. I dropped out of school. I joined the gang. And in other words, my life was a mess. But you know what? It's amazing what God did once na bumalik ako sa Pilipinas. Kasi nung time na yun, nasa abroad ako. Pagbalik ko dito, sumama ako sa youth camp. Hindi ko alam na doon pala magbabago lahat. It came unexpectedly then. So yung huling hit at buga ko ng sigarilyo doon pala sa camp na yon. And on the last night, May 22, Thursday night, around 11 p.m. 1997, doon ko po nakilala si Jesus. And ever since, my life turned around. Sorry, a little background noise. But get this, guys. Once upon a time, my life was garbage. It was a mess. But God turned my mess into a message. I went from a sinner to a winner. Talagang from 420 to 180. That's what the Lord can do in a person's life. And he can do that to you too if you're ever feeling hopeless. And once you experience talaga yung totoong hope, it calls us to worship. Just like this guy in the story. He was found in the temple worshiping the Lord because of what the Lord has done in his life. So remember that it's not really about what we hope for. It's about who we hope in. So kung sawa ka na mapaasa sa tao, well, sa Diyos na tayo humugot ng pag-asa para hindi na tayo mapaasa. That's why Hebrews 10:23 says, "Let us hold on so unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Sabi nila, promises were meant to be broken. Pero sa Lord, promises were meant to be taken. Kasi tototohanin niya to. Hindi mapapako yung kanyang pangako. Pero siya na yung mismo yung napako sa krus para ma-fulfill yung promise sa atin that we can have this salvation, that we can have this strong hope. That's why Hebrews 6:19 says, "This hope is strong and trustworthy." It's a trustworthy anchor for our souls. And it does not disappoint, sabi din sa Romans 5:5, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Kaya,
masasabi ko po, pwede kong i-flex itong hope na to. Hindi kasi ito kayang ma-infect ng COVID. Kahit ano pong variant yan, hindi po. And that's why hope can never die. Alam niyo po, not too long ago, I was infected with COVID-19. And the moment I got it, the moment I found out the test results that I was positive, I immediately broadcasted it and said, you know what? I'm not ashamed to tell people of my sickness because I'm not ashamed to tell people of my healer. I really believe na may hope ako na gumaling. And guess what? After 2 weeks, and even my wife got it, and I praise the Lord that we overcame because we have this hope that is found in the Lord, and we were able to prove that no virus is ever greater than our Jesus. So I hope and pray that you guys were blessed by this short message. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. God bless you, frontliners. Thank you po sa inyong time. Sabayan ang awitan ng hukbong kalangitan. Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. At sa lupa ay manaig ang kapayapaan. Sa mga taong lubos niyang inalulugdan. Magsaya at magpuri pagkat sumilang na ang hari na lahat at ating walang hanggang Ama. Kahangahangang tagapayong makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan na si Jesus. Dahil kay Kristo, kaya may Pasko dito sa mundo. Huwag kalimutan na siyang dahilan, kaya nagdiriwang. Karapat-dapat siya'y tumanggap ng dakilang pasasalamat. Atin siyang papurihan At luwalhatiin ang niyang pangalan. Hayaan umawit at magdiwang ang buong mundo. Pagkat ito ay dakilang araw ni Jesucristo. Sama-sama ang bawat isa na purihin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil kay Kristo, kaya may Pasko dito sa mundo. Huwag kalimutan na siyang dahilan, kaya nagdiriwang. karapat-dapat siya'y tumanggap ng dakilang pasasalamat. Atin siyang papurihan At luwalhatiin ang niyang pangalan. Dahil kay Kristo, kaya may Pasko dito sa mundo. Huwag kalimutan na siyang dahilan, kaya nagdiriwang. Karapat-dapat na siya'y tumanggap ng dakilang pasasalamat. Atin siyang papurihan at luwalhatiin ang kanyang pangalan. karapat-dapat siya'y tumanggap ng dakilang pasasalamat. Atin siyang papurihan At luwalhatiin ang niyang pangalan. Atin siyang papurihan at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat. Sa ikalawang Kapaskuhan na tayo po'y nasasailalim sa kalagitnaan ng pandemyang ito.
Alam niyo po ang kapayapaan, ang magandang tidings, ika nga, ang mabuting balita, no, tungkol sa ating Panginoon sa kanyang pagparito ay para po sa lahat. At ang dalangin po natin na ang kapayapaang ito at ang kagalakan kay Kristo ay mapa sa ating lahat. At hindi lang po ito para sa ating mga churches, hindi lang po sa ating mga lipunan, para din po sa ating mga nasa pamahalaan, sa ating government, no? At ito man ay national or local, ay inaabot po natin ang lahat. Ang sinasabi po doon sa 1 Timothy chapter 2 and verses 1 to 5, and let me read this to you. Ang sabi po ni Apostle Paul ay ito, "Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth." Unang-una po, ay tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Apostle Paul dito na kapayapaan para sa lahat, a peaceable life, na ang sabi niya in all godliness and reverence. Ang isang magandang bagay po rito ay ito po'y para sa lahat. Kung kaya kinakailangan tayong manalangin, kinakailangan po meron tayong supplications and prayers and intercessions and even giving of thanks for all men. Hindi lang po sa ating mga mahal sa buhay o kaibigan, mga kaanak, kundi para sa mga kings who are in authority, people who are in authority. You see, alam niyo po itong pandemyang ito ay nagbigay sa atin ng mga iba't ibang klaseng kabigatan. Kabigatan sa ating kaisipan, sa ating emotions, sa ating pisikal na kalalagyan. Kahit sa spiritual na kalalagyan. Ngunit, ang atin pong nais, at ito rin po ay nais ng ating Panginoon, ay magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi lang masigla o masayang buhay, kundi abundant life. At ito ay isang bagay na kinakailangan ay iabot natin at ihatid natin sa lahat po ng mga tao. Kahit mga kaaway kasama po minsan, Okay? Kaya sa pagkakataong ito na sa ating pagharap sa Kapaskuhan, na ito'y panahon ng kapayapaan, panahon ng mabuting balita kay Kristo, ay inaabot po natin lalo na ang ating mga nasa pamahalaan. And so, we encourage everyone, lahat po ng ating mga churches, lahat ng ating mga kapatiran, at ang ating mensahe sa ating mga nasa government. Anumang branch po ng government, ito man ay ehekutibo, ito man ay nasa lehislatura o kaya judiciary, ay sabihin sa kanila na meron po tayong palanginan para sa kanila. Inaabot natin sila. Our prayers and supplications and intercessions and even giving of thanks. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga nasa government. Magmula sa ating presidente hanggang sa lahat ng ahensya ng government at sa lahat po ng mga branches. Kahit man po meron mga kabigatan sa mga ilang dako, meron po tayong mga gains sa ating maraming iba't ibang areas sa ating buhay. Subalit hindi tumitigil ang ating challenges. Ang inyong pag-abot sa ating mga frontliners, ang inyong pag-abot sa lahat ng naka-extend ng pakinabang at mabuti sa ating mamamayan. Binabati po natin kayo. At ang sinasabi natin, kayo lahat po, magmula sa ating presidente hanggang sa lahat ng nasa executive branch, kayo mga nasa legislatura, kayo mga senators at mga congressman, kayo mga nasa judiciary, kayo mga nasa iba't ibang ahensya ng government,
At kahit na sa mga local government, ito man po ay mga rehiyon, mga probinsya, mga syudad at mga barangay, inaabot po natin kayo. Ano po? At sa bagay na sa ating pagdaan sa Kapaskuhan na ito'y balutin tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon na siya lamang ang nakapagbibigay. Ang sinabi ng Panginoon, "My peace I give unto you, not as the world gives." Ano po, na siya lang ang makapagbibigay sa atin at alam natin lahat na ang kapayapaang yan ay na kay Kristo lamang. Ano po? Well, we want na meron po tayo mga kayamanan, mga kasangkapan, ano po, meron tayo mga iba't ibang mga gamit at mga tulong na nakukuha sa iba't ibang bansa, iba't ibang sektor. Subalit ang pinakakailangan po natin ay ang kapayapaang na kay Kristo Jesus lamang. At ang palanginan na sinasabi ni Paul ay yun ang tinutunguhan, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. At hindi lang po ito ang sinasabi ni Paul. Ang kanyang himok na ang sabi, magpalanginan po tayo, ano po, ay hindi lang upang magkaroon tayo ng gayong kapayapaan sa ating kalooban at kapaligiran, kundi magawa din po natin kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, "For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior." At kahit man po sa ating mga nasa pamunuan, nasa pamahalaan, let me encourage you, ano po, hindi lang po tayo naglilingkod sa ating bayan upang maipakita natin sa ating mga kababayan na tayo ay equipped, tayo may kakayanan, magaling tayo, matalino tayo, hindi lang po ito. Kundi ginagawa po natin ito upang tayo'y magbigay kaluguran, upang magawa natin ang mabuti sa harap ng ating Panginoon at kung ano ang katanggap-tanggap sa Kanya. Well, some people do things sapagkat sumusunod lang sila sa batas, sa ating kautusan. Maganda naman po yung ating mga provisions ng ating batas. But let us not just be too legalistic, ano po, too concerned sa kung ano lang ang provision ng batas, kundi kung ano ang magandang bagay sa harap ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ito po'y para sa lahat-lahat na. Ang sabi ni Paul ay that God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Abay, napakaganda po nito. Daraan po tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. And we will have times, lalo na ngayon, na medyo magaang-gaan na ang kalalagyan po ng ating mga quarantine. Lalabas na ang mga tao. Ano po? And we desire to enjoy every moment sa Kapaskuhan na pong ito. Subalit, let it be that our desire, as God desires, is for all men to be saved, to be able to experience the saving grace of God through Jesus Christ our Lord, and that everyone may come to the knowledge of the truth. Ito po lahat ang nais nating maipaabot sa lahat ng ating mga churches, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga communities, sa lahat ng ating mga kababayan everywhere, kahit po yung ating mga global Filipinos abroad. And most especially sa inyo po na nasa government. Ano po, ang ating dalangin ay para nasa inyo. Okay? Hindi po tayo naghihiwa-hiwalay lalo na sa panahon ngayon at sa ating hinaharap sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Ano po? So lahat po tayo magkaisa ng pasasalamat sa Panginoon, papuri sa Kanyang pangalan at magkaisa tayo upang ang sinasabi ng banal na kasulatan that we may lead a quiet and peaceable life, that we may do that what is good and acceptable in the sight of God our Savior, and that the desire of everyone might be towards that people may get saved and get to the knowledge of the truth. God bless you all. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako si Dr. J.L. Cornelio, isa akong sociologist at Director ng Development Studies Program sa Ateneo de Manila University. Sabi ng Bible, peace on earth and goodwill to all.
Sa Filipino, purihin ng Diyos na nasa langit, kapayapaan sa lupa, at sa mga taong nagpapasaya sa Diyos. Yun yung mensahe ng mga anghel para sa mga shepherds sa panahon na ipinanganak si Jesucristo sa Bethlehem. Yung mensaheng yan ay maaaring maibigay sa maraming mga tao, sa lahat ng uri ng tao. Pero sa exhortation ko na ito, sa maikling exhortation ko na ito, nais ko itong iparating sa inyong mga kabataan. Marami sa inyo ay marahil makaka-relate sa aking sasabihin. Well, sa totoo lang, and this is the reality, young people, many of us, Filipinos, and many of you, are undergoing a lot of anxieties right now. Sabi ng isang survey ng SWS, kamakailan lamang, pinakita nila na nasa 30% or so ng mga Pilipino lamang ang optimistic sa paparating na taon. Only about 30% or so of Filipinos are positive about their quality of life in the next 12 months. Mababa ba yun? Oo, mababa yun. Bago nagkaroon ng pandemya, the reality was almost 50% of Filipinos were positive about the future. Pero ngayon, sa gitna ng pandemya, kahit pa patapos na ito, for many people, hindi positive ang paparating na taon. And I feel na marami sa inyong mga kabataan ay ganito rin ang nararamdaman ngayon. Truth be told, mga kabataan ang tinamaan talaga ng pandemya. Of course, lahat tayo tinamaan. Pero I suspect na ang mga kabataan ay mas higit pa for one or two reasons. The first reason, of course, is tinamaan ng inyong pag-aaral. Kamakailan lang kasama niyo yung mga kaibigan ninyo sa klase, ngayon hindi na. Just like that. Or yung mga nakapagtapos naman sa kanilang undergraduate degree ay nahihirapang makahanap ng trabaho bunga ng kalagayan ng ating ekonomiya sa panahon na ito. So it's one struggle after another. And I think young people, being future-oriented, being normally idealistic, being more normally optimistic about the future, biglang lahat ng yon ay wala sa atin ngayon. Wala sa inyo ngayon. And yet, in the middle of this desperation, we do have this message from the Lord Himself. Peace on earth and goodwill to all. Napaka-encouraging na verses. Napaka-encouraging na mensahe mula sa mga anghel para sa mga shepherds, mula sa Diyos para sa iyo, mga kabataan Pilipino. Peace on earth. Sa gitna ng kawalan, ng kapanatagan ng loob, the Lord is giving you His peace this Christmas season. But at the same time, gusto niya rin iparating sa iyo hindi lang kapayapaan, kundi goodwill. Walang masamang tinapay ang Panginoon laban sa iyo. Oo, dumaranas ka ng mga anxieties right now. Oo, dumaranas ka ng uncertainties about the future right now. Pero hindi nangangahulugan na hindi na gusto ng Panginoon na bigyan kanya ng kanyang kapayapaan at ng kanyang biyaya at kabutihan. Nais pa rin ng Panginoon na maranasan mo ito, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pagiging generous. Sa paparating na Pasko, panalangin ko aking mga kapatid na kabataan para nasa ninyo ito. Peace on earth and goodwill to all. In the midst of this uncertainty, in the midst of pessimism, may the Lord grant you His hope. From the Prince of Peace and the Lord of Lords, may He grant upon you His hope, peace, love, joy, and above all, a sense of security for the future. I believe that this is the promise of Christmas. Maligayang Pasko sa inyo mga kabataan, and hopefully magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-fellowship after everything, all this pandemic is over. God bless you. Merry Christmas! Hi, my name is Kenneth Guillermo and I'm known as Kenny G over the program of FEBC's Heartline. Kamusta po kayo? Binabati ko po ang lahat ng ating pong tagapagsubaybay ng maligayang Pasko at Happy New Year to everyone. And my hope and my prayer na ito pong papasok na 2022 ay tunay nga po, ito po ay maging taon
ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, during the time of pandemic, at the start of it, March 2020, marami pong transitions na nangyari sa mga Pilipino. Hindi po ba? Nagkaroon po tayo ng hard lockdown at sa pamamagitan nito ay marami pong naapektuhan. Marami pong naapektuhan ng trabaho, marami pong nawalan, marami po tayong mga relationship na matagal na hindi nakapagkita dahil po sa lockdown na ating pong natunghayan. But for me personally, at the start of it, it was okay. I saw it as an opportunity for rest, for recreation. No? Dito na po ako nakapagsimulang makapanood ng mga TV series, mga movies na pre-pandemic ay hindi ko po lubusang magawa sapagkat sa busy schedule na kinakaharap. And at that time, for the first week, it was enjoyable. Na-enjoy ko po yung mga time na libre at guilt-free akong nakakapanood ng mga series na aking gustong panoorin, pati ang mga pelikula. Subalit, after a few weeks, after a month, after 2 months, dito na po dahan-dahan nag-creep in yung reality na dulot ng pandemic. Marami na po akong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na tinamaan ng karamdaman. May mga friends na nawalan ng trabaho. May mga businessman friends na nagsara ang kanilang mga pagkakataong kumita. At nakakalungkot sapagkat just in a matter of 2 years, marami na rin po akong mga kaibigan, close friends, who have died because of the pandemic. And I'm sure na hindi lamang ako nag-iisa na nakaranas ng ganitong klaseng roller coaster. Siguro maging ang ating mga tagapagsubaybay ay nakaranas ng matinding bagyo at pinsala na dulot po ng COVID-19. Today, let me encourage you. Para po sa taon ng pagkakataon, let me encourage you with the word from the New Testament. Ito po yung magmumula sa Mark chapter 4, verse 35 onwards. And ganito nga po ang sinasabi sa ESV translation. On that day, when evening had come, he said to them, Jesus Christ is speaking in this passage, let us go across the other side. Let us go across to the other side. It was Jesus Christ's invitation to his disciples. And leaving the crowd, they took with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him up and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Now, let me remind you na with Christ, yung kasama ni Jesus Christ sa boat, may mga fishermen dito. And when they are panicking, indeed, it is threatening. Sapagkat ito ang buhay nila araw-araw. Hindi sila stranger sa storm. Kaya during this time, I believe na talaga namang life-threatening yung kanilang nararanasan. Verse 39, And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Can you just imagine that with me? Ang mga disipulo, may mga mangingisda na sanay na sa tubig, sanay na sa storm, subalit they were all anxious. During this time, they were in panic. And when Jesus Christ arose, he just said with words, Peace, be still, and it happened. Now, I don't know about you, but isn't that something amazing? Na ang Panginoong Hesukristo ay sa kanyang pananalita sumusunod ang mga bagyo sa kanya. Next, verse 40, he said to them, Why are you so afraid? Tinanong niya ang kanyang mga disipulo na nakaranas na ng mirakulo ng Panginoong Hesukristo at this point in time. Tinanong niya ang mga disipulo, Why are you so afraid? Bakit kayo
sobrang natatakot. Have you still no faith? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? And they were filled with great fear and said to one another. Now, yung fear nila sa storm na transfer dun sa kilabot na sino tong kasama natin na maging ang bagyo ay sumusunod sa kanya. Who then is this that even the wind and the sea obey him? Siguro karamihan sa inyo ang naaalala ang kanta sa mga Sunday school ninyo. Yung awiting, "With Christ in my vessel, I can smile at the storm." And I believe na ang passage na ito ang magpapahayag ng tunay na kapayapaan na nagmumula kay Kristo ay tunay na nakapagbibigay ng ngiti at pag-asa sa mga kasama niya. So let me just give to you 4 quick lessons and truths about the passage that we have just read. Truth number 1, troubles are real with or without Christ. Kung maalala po ninyo, nabanggit ko kanina, nabasa natin sa Biblia, na ang Panginoong Hesukristo ang nag-aya sa kanila sa mga disipulo at sila'y nasa isang bangka. Totoo po ang storm. I don't know about you. Hindi ko alam kung ano yung storm na kinakaharap ninyo ngayon. Maybe it's finances, maybe it is relationships, maybe it is your own health, physical or mental health, that you can consider a storm. Troubles are real with or without Christ. Lesson number 2, His invitation is His care. Kung maalala po ninyo, ang Panginoong Hesukristo ang nagyakag sa mga disipulo na pumunta sa kabilang isla. Kaya ang Panginoong Hesukristo, hindi lang siya nag-aya, siya pa ang nag-alaga sa mga kasama niya sa bangka. His invitation is His care. Third lesson that I want to share with you is control exhibits calmness. Kung makikita po ninyo doon sa ating pong talatang binasa na ang mga disipulo ay nagpapanik, ang mga disipulo, they were very anxious, no? Subalit ang Panginoong Hesukristo, makikita po natin na siya ay natutulog. No? Siya po yung mapayapang natutulog. And I believe, ang napapahayag po nito ay ang Panginoong Hesukristo ay may control sa kung ano man ang nangyayari. Kaya ganoon na lamang siya nakapagpapahinga. And ang fourth lesson natin for today is faith extinguishes fear. Ang pananampalataya ay nakapagpapaliit ng ating pong mga pangamba. I don't know about you, but I strongly believe that 2022 ay ang taon ng pagkakataon. Kagaya po ng mga disipulo na nakaranas ng masaklap na karanasan sa pamamagitan ng bagyo, dito rin sila nakaranas ng napakalaking mirakulo at dahil po dito, nagkaroon sila ng bagong pagtingin sa kanilang buhay. Nagkaroon po sila ng pagkakataon. My hope and my prayer is that as you listen tonight, my hope is that truly magkaroon po tayo ng hope sa paparating na bagong taon. And as I close, let me just read to you this verse. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. And gusto ko lang i-highlight natin yung dalawang word na magkadikit. In Christ. My hope and my prayer is that in this time of storm, in this time of pandemic, ang hope ko and ang prayer ko, if you haven't done yet, if you haven't done so, my hope is that you will give your life to our Lord Jesus Christ. And my prayer is that we will all allow Him to transform us, whether it is in the storm or out of the storm. Happy New Year once again. God bless. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.